Newest Anthony Edwards 1, highest basketball shoes. Mabibili lamang sa halagang 4,100. I-click lamang ang link sa comment section. Sa isang paglabas sa Up and Adams ngayong linggo, ibinunyag ni Shams Charania ng The Athletic ang isang nakakagulat na balita tungkol sa mga plano ni LeBron James ngayong summer. Taliwas sa popular na paniniwala, sinabi ni Shams na hindi aalis si LeBron upang sumanib sa kanyang anak ngayong summer at kakailanganin pa ng matinding panghihikayat bago siya magdesisyong pumayag na iwanan ng Lakers. Hindi ako magugulat kung sa mga susunod na linggo ay may team na makikipag-ugnayan kay Rich Paul o kahit kanino sa paligid ni LeBron at sasabihing, "Hey, kung i-draft namin si Bronny James, sasama ka rin ba?" At ang sagot dyan ay magiging hindi sa ngayon. Hindi iyon sigurado, hindi ito isang bagay na predestinadong mangyari. Buwan-buwan patuloy na lumalakas ang momentum kung ano na ang magiging desisyon ni LeBron ngayong summer. Bilang isang unrestricted free agent, may ganap na kontrol si James sa kanyang susunod na kabanata at hindi lihim na iniisip niya ang pagsama sa kanyang panganay na anak na si Bronny bago matapos ang kanyang karera. Matapos ang maraming pahayag tungkol sa kagustuhang maglaro kasama si James Jr., inakala ng marami na susundan ni LeBron ang kanyang anak saan man ito madraft ngayong summer, kahit pa mga hulugan ito sa pag-iwan sa Lakers ng tuluyan. Ngunit ngayon, habang malapit nang pumasok si Bronny, tila nagbago na ang mga prioridad para kay LeBron at sa kanyang anak. Para sa 39-year-old na superstar, ang sabi-sabi ay mayroon pa siyang ilang taon na natitira at ayaw niyang sayangin ito sa isang lottery team na sinusubukang i-develop ang kanilang mga young player. At least sa Lakers, maaaring si LeBron ay nasa isang team na desperadong manalo ngayon sa lahat ng paraan at binibigyan siya ng pagkakataon na tapusin ang kanyang karera sa paraang gusto niya bilang isang NBA champion. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Anthony Edwards at ang Minnesota Timberwolves ay nakakuha ng bagong kumpiyansa matapos manalo sa Game 6 sa kanilang serye laban sa Denver Nuggets. Mukhang may malaking kasiyahan na naghihintay sa mga fans sa Game 7. Ipinangako ito mismo ng superstar ng Timberwolves matapos pangunahan ang kanyang team sa isang dominanteng 115-70 na tagumpay nitong Biyernes upang ipilit ang do or die na pagtatapos ng serye. Sa isang video na ngayon ay nagiging viral, maririnig si Edwards na nagsasabing ang Game 7 sa kanilang laro sa Nuggets ay magiging greatest Game 7 of all time. It's gonna be the greatest Game 7 of all time. The greatest Game 7 of all time. Ito ang magiging pinakadakilang Game 7 sa lahat ng panahon. Paulit-ulit na sinabi ni Edwards habang nakaupo sa bench sa gitna sa kanilang blowout na panalo. Isinasaalang-alang ang paraan ng paglalaro sa dalawang team sa ngayon. Talagang hindi mali na asahan ang isang matinding laban. Bukod pa rito, ito ang huling laro ng serye. Kaya kailangang ibibigay ng lahat ang kanilang makakaya sa parehong team upang manalo o kung hindi mag-iimpake na sila at manonood na lamang sa natitirang post-season sa bahay. Siguradong nakakabahala ang naging performance ng Nuggets sa Game 6. Epektibong napigilan sila ng Timberwolves kung saan si Nikola Jokic lamang ang player ng Denver na nakapuntos ng higit sa 20 points na may 22. Si Jamal Murray ay muling nahirapan, nakapagtala lamang ng 10 points sa 4 of 18 shooting mula sa field. Kung maglalaro ang Nuggets ng ganun muli, hindi malamang na magiging ang Game 7 ang pinakadakila kailanman gaya sa ipinahayag ni Anthony Edwards. Sa totoo lang, ang serye ng Nuggets Timberwolves ay may pagkakataon na maging isa sa mga best series sa kasaysayan ng NBA playoffs. Siyempre hindi ito nagsimula ng ganoon kung saan sina Anthony Edwards at Minnesota ang nagdomina sa unang dalawang laro ng serye sa road. Pagkatapos ng 2-0 lead, may ilan na ng hula na masweep ng Timberwolves ang serye lalo na napatungo sila sa home court. Gayunpaman, may ibang plano ang Nuggets. Ipinakita nila kung bakit sila ang reigning champions, nagawa ang tatlong sunod na panalo upang baligtarin ang sitwasyon at kunin ang isang commanding 3-2 lead patungo sa Game 6. Sa puntong ito, mukhang papunta na ang Denver sa panalo sa serye, na malinaw
na may momentum sa kanilang panig. Ngunit ang naging resulta sa Game 6, naging sensational si Edwards nang mag-explode ito para sa 27 points upang pangunahan ang kanilang panalo at pilitin ang Game 7. Meron din siyang 3 steals habang pinahirapan nila ang Nuggets sa offensive end. Parehong patungo ang dalawang team sa Colorado upang tapusin ang serye. Mahirap talunin ng Nuggets sa kanilang home court, ngunit hindi malilimutan ng mga fans ng Timberwolves ang pagkapanalo nila sa Games 1 at 2. Ang pressure ay tiyak na nasa Denver upang mag-deliver, lalo na't sila ang reigning champions. Para naman sa Minnesota, anuman ang mangyari, masasabi nilang gumawa sila ng malaking hakbang sa 2024 NBA playoffs at itinatag ang kanilang sarili bilang tunay na title contenders para sa mga susunod na taon. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang mga chismis at espekulasyon tungkol sa mga trade ay muling susundan ng Phoenix Suns sa majority ngayong summer matapos ang isa na namang nakakadismayang pagtatapos ng season kung saan marami ang nagtuturo kay Kevin Durant bilang pangunahing hakbangin sa Valley. Ang Big Three ng Suns na sina Durant, Bradley Beal at Devin Booker ay hindi nagtagumpay sa unang taon dahil sa iba't ibang dahilan. Sa isang championship window na hindi nagiging mas open, marami ang naniniwala na may kailangang baguhin sa Phoenix. Dahil si Beal ay may no-trade clause at ang pagpipilian na i-trade si Booker ay hindi realistiko, si Durant ang natitirang star na maaaring ilipat. Ayon sa Bleacher Report, dapat isaalang-alang ng Suns ang isang trade sa Golden State Warriors na magbabalik kay Durant sa kanyang former team kapalit nina Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Moses Moody at isang 2025 first-round pick. Isantabi muna ang lahat ng mga alinlangan at isipin ngayon na ang Warriors ay isa sa iilang team na mas nakatuon sa agarang panalo kumpara sa Suns. Mayroon pang 2 taon sa kontrata ni Stephen Curry at malinaw na ang organisasyon ay nakatuon sa pagpapalibot sa kanya ng isang kompetitibong team. Magiging 36-year-old na si Durant bago magsimula ang susunod na season at may mga panganib sa kalusugan, pero siya ay mas mahalagang contributor sa maikling panahon kumpara kina Kuminga, Wiggins o Moody, sulat ni Grant Hughes. Amin ba ang Phoenix sa kanilang pagkakamali sa pag-trade kay KD ng ganito kaaga? Malamang hindi, pero hindi nito binabago ang realidad. Ang Suns ay napakamahal, walang kalayaan, at maaaring magkaroon ng mahabang panahon na hindi magkakaroon ng magandang mga season kapag mabigo o maghiwalay ang kanilang 3 max players. Ang pag-trade kay Durant ay tanging paraan upang mapalambot ang pagbagsak sa ikalawang kalahati ng dekadang ito. Mapapalitan nito ang stock ng team ng mga young players, picks at depth. Ang pag-trade kay Durant ay tanging paraan upang mapalambot ang pagbagsak sa ikalawang kalahati ng dekadang ito. Makakapasok ba ang Phoenix sa 2024-25 na may 2 max-level stars na sina Devin Booker at Bradley Beal at 3 bagong combo forwards sa kanilang rotation? Biglang magiging mas makatuwiran ang roster at ang potensyal ni Kuminga ay nagbibigay ng ilang pag-asa para sa hinaharap. Samantala, ang Warriors ay lubos na yayakapin ang last ride narrative sa pamamagitan sa pagbabalik ni KD upang maging tagapagligtas kaysa sa pagiging bandwagon hopping free agent acquisition noong 2016. Kamakailan lang ay tinalakay ni Tim McMahon ng ESPN kung bakit may katuturan ng pag-trade kay Durant para sa Phoenix. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.